Abay talagang literal ho na matira matibay kasi itong dalawang taong to up to this moment nagpapataasan pa rin ho ng ihi. Talagang yagbols to yagbols ang labanan ngayon. Kasi meron hong nangyayaring warla. Meron hong nangyayaring giyera war between former Senator Antonio Trillanes and First District Representative Paulo Duterte. Kasi guys, nung isang araw, 'di ba, tinira ni Trillanes itong si Paulo Duterte about nga ho sa di umanong issue ni First District Representative Paulo Duterte sa 51 billion pork barrel funds na ni-reveal ho ni Representative Zaldico, which is itong si Representative Zaldico is a chairperson of Appropriate Committee Chair on Congress. Siya ho yung taong nag-justify, nag-eliminate ng budget. So, ang sabi kasi, for the last 3 years, ni former President Rodrigo Roa Duterte, nakapag-allocate ho ng humigit kumulang 51 billion na budget itong si Paulo Duterte. And tinatanong niya, kung saan napunta kasi bakit napakalaki naman ng budget na to. So anyway, sa mga hindi ho nakakaalam, kaya bumoses ho itong si Zaldico kasi 'di ba si Paulo Duterte kinat yung budget niya from 2 billion naging 500 million na lamang ho. So bumoses si Paulo Duterte at nagreklamo siya na sabi niya kahit tanggalan niyo ako ng budget, hindi ako magugutom. Yan ho yung binoses ni Paulo Duterte na siya namang nag-react itong si Zaldico. And then ang sabi niya, talaga nga namang hindi ka magugutom. Kasi sobra-sobra yung na-receive mong budget. Ito nga yung yung sabi para mas maganda first-hand information. 'Di ba? Sabi dito ni Representative Zaldico, nagulat po ako nung sinabi ni Congressman Paulo Duterte na hindi siya mamamalimos and hindi siya magugutom. Totoo naman pala yun na hindi siya magugutom and hindi siya mamamalimos kasi sobra-sobra po ang natanggap ng First District ng Davao. Na siya ngang ni-reveal ni Zaldico na mayroon ho siyang allocated budget for the last 3 years ng kanyang ama na humigit kumulang 51 billion. So, di ba binanatan siya ni Trillanes about dito sa 51 billion na yan, kung saan napunta, ano yung ginawa mo, Holy Land na ba yung Davao ngayon, hindi na ba binabaha, yun yung banat na nauna ni Trillanes. And then ngayon, ito pa. Ito na, yung totoong banat na mas malala, talagang literal na hindi matapos-tapos ang warla ni Antonio Trillanes at ni First District Representative Paulo Duterte kahit even noon pa man. 'Di ba? For the past 7 years, talagang matindi na ang bangayan ng dalawang to kasi nga pinagmukha ba naman nila ang sinungaling si Trillanes. But anyway, before tayo mag-dive sa point ni Trillanes, 'di ba, if you will remember, nung January 19, ilang days pa lang, 3 days pa lang ang nakalipas, naglabas ho ng video itong Vera Files na conversation, part 3 dito kay Las Cañas. And sinabi ni Las Cañas sa kanyang revelation na itong si Paulo Duterte, yan o, conversation with Arturo Las Cañas part 3, Pulong was the mastermind in the smuggling of shabu in the port of Davao. So, ni-revealed ho ni Arturo Las Cañas na itong si Paulo Duterte is one of the person who allegedly involved in the smuggling of shabu. Pero not in shabu lang guys kasi kasama na din dito yung rice, sugar, cars, and mga ukay-ukay. So, hindi lang din yan yung revelation ni Las Cañas, but then ni-revealed niya din kung paano siya inuutusan ni Pulong kung paano itegi itong taong to. So ni-reveal niya din kung paano siya tumegi ng tao na utos ni Pulong Duterte. And ngayon, nag-comment si Antonio Trillanes sharing the link of Vera Files. Ito yung sabi niya. Kita niyo tong comment ni Trillanes. Ito yung sabi niya guys, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Wow. In English, like father, like son. Diba? Talaga nga namang literal na matindi ang bangayan ng dalawang to. But anyway,
I hope sana na in a good health lang itong si Antonio Trillanes. Kasi literal naman na time is the ultimate truth teller. Kasi noong panahon ni Digong, parang hangin lang talaga itong si Antonio Trillanes na kapag nagsasalita ay tila baga hindi pinapakinggan. Kasi yung na-figure na face ni Trillanes sa sambayan ng Pilipino is parang isa lang siyang sinungaling. Na kapag nagsalita siya, parang lang siyang sinungaling na tao. 'Di ba? Hindi siya pinapakinggan. But now, connect the dots. Kasi, merong issue. Itong si Antonio Trillanes and si Paulo Duterte like 7 years ago. 'Di ba? Sabi dito ni Trillanes, Paulo Duterte, a smuggler. Trillanes releases documents anew. 'Di ba? So ngayon, parang napaisip ko na time is the ultimate truth teller. Kasi according sa conversation ni Arturo Las Cañas dito sa Vera Files, pinagpapatunay at pinagpapatibay niya na si Paulo Duterte was a mastermind of smuggling in the smuggling of shabu in the port of Davao. So, 'di ba, nagkakaroon tayo ng connect the dots dito na yung mga sinasabi noon ni Trillanes na hindi pinapaniwalaan kasi ang tingin sa kanya parang sinungaling kasi that was the face figure na kinreate sa mind ng mga mamamayang Pilipino, ng mga Duterte na huwag kayong makinig dyan kay Trillanes kasi sinungaling na tao yan. So ngayon yung mga sinasabi ni Trillanes halos lahat nagkakatotoo na. 'Di ba sabi ni Trillanes kay Duterte, nobody stop sending new warship in the WPS. So kapag mag-send daw ng maglagay ng barkong pandigma itong si Digong doon sa sa WPS, gegerahin daw tayo. Yun yung kinreate na, mindset sa ating mga mamamayang Pilipino na huwag tayong pumalag sa China kasi baka gerahin daw tayo. So, ang nangyari, hindi tayo pumalag. But then, nung si Pangulong PBBM na naglagay ng barkong pandigma doon sa West Philippine Sea, ginera ba tayo? Di ba wala? Tapos ito, yung mga bank account nila Duterte, di ba? Lalaanan talaga ng oras ni Trillanes and talagang walang naniniwala sa kanya na may sandamakmak na perang nakatago itong mga Duterte. Walang naniniwala sa kanya. Pero ano nangyari? 'Di ba? Na-revealed na ang dami-dami palang mga pera na mga tago itong mga Duterte, di umano. But then anyway, ngayon, ito na nga. 'Di ba nag-comment si Trillanes, sabi niya, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kasi ipapakita ko to sa inyong video na to na meron siyang allegedly di umano na itong si Paulo Duterte is a smuggler ng mga shabu. Ito yung video niya noon guys, 7 years ago. Sa akin maliwanag ito, hindi na to hearsay. Diretso siya nakikipag-ugnayan kay Small Abiliera na kilala na kaibigan ni Duterte and pinakita natin yung mga pictures doon. So the connection is very clear. Tapos nagbigay pa siya ng 5 million parang goodwill money. So meron ng money changing hands. Tapos, antayin natin ngayon sa susunod na hearing pag lumabas itong si Small Abiliera and we will solidify those links. Diba? Yan ho yung mga accusation noon ni Trillanes na siyang pinagsawalang bahala. Kasi ano ba naman yung laban ni Trillanes sa nakaupong presidente? Duterte, 'di ba? So, ano yung magiging magiging sword niya, magiging laban niya na di hamak na senator lamang siya during that time. So ngayon, namatay na yung issue na 'yan. But then ito na. Nandito na tayo sa punto na ICC, connect the dots, nagsalita si Arturo Las Cañas and umabot na tayo dito sa point na nagka-leche-leche na itong pangalan ng mga Duterte. And ngayon, na yung tinuturing nilang sinungaling na tao ngayon, siya nang pinapaniwalaan at nagiging boses ng taong bayan. Talaga nga namang literal na bilog ang mundo. Diba? Minsan nasa taas, minsan nasa ibabaw. So anyway, good job ho. Talagang labanan to ng mga yagballs. Diba? Pataasan ng iye. So, makikita natin in the next scenario kung ano pa yung mangyayari, kung paano dudurugin ni Trillanes itong si Paulo Duterte and kung paano
magkakaroon ng justice din itong si Trillanes dahil sa ginawa pamamahiya sa kanya during the time of a former President Rodrigo Roa Duterte. So anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.